Ngayong mayroon na tayong lupa, kailangan natin ng mga paso. Hindi ito isang malaking gastusin. Dahil nakahanap ng paraan si Don Bustamante para makatipid tayo. Gagawa po tayo ngayon ng tinatawag na self-watering pet bottle. Ito po yung, kung yung mga nakikita nyo po, yung mga nakasabit sa aking garden. Marami pong advantage yan kasi ideal po yan na nakasabit. So kapag ka nakasabit, mas hindi siya naaalikabukan. Kung meron kayong mga alagang aso pusa, hindi po siya mapaglalaruan. Kahit yung mga, opo, kahit yung mga bata, hindi siya mapaglalaruan. At yan po ay tipid sa tubig, tipid sa oras o yung dalas ng pagdidilig. So paano po yan ginagawa? Papakita po natin dito. Okay, unang-una po siyempre gagamit tayo ng pet bottle. At gagamit din po tayo ng gunting, ng soldering iron at saka plancha. Okay, sa paggawa po ng self-watering, kung mapapansin niyo po, meron po ditong guhit. So dito po tayo, hihiwain po natin ito o guguntingin. Gagamit po tayo ng gunting para mas pantay siya. In fairness, meron na siya sariling marking. Tama po. Sundan na lang. Yes po, para mas madali na para sa'yo kasi siguradong pantay siya kasi meron ka ng linya na susundan. Ayan. Tuwing kailan po kayo gumagawa niyan? Ay, ito pong pet bottle, nagpapalit pa ako nito every 5 years. So, isang beses pa lang po ako nagpalit kasi after 5 years, malabong-malabo na siya. Gusto ko naman na maging bago, kaya nagpalit ako. Pero ito po ay talagang tumatagal siya. So, mas tipid ito kaysa sa yung mga nabibili nating paso. Madali pong madaling malutong siya, madali na siyang mabasag. So, yung mga ganito, makakatipid ka rin. At siyempre, makakabawas ka ng basura sa ating paligid. So, ang self-watering po, ganito po yon. Dito po tayo magtatanim. Ito po yung pangsalo ng tubig. Kung mapapansin nyo po dito, matulis po siya, matalim. Kapag ka matalim, possible na yung tanim natin, halimbawa, nagtanim tayo ng pechay at lumaki na yung mga dahon. So, possible na kapag ka nahanginan, masugatan yung dahon o kaya naman mahiwa. So, ang gagawin po natin, tatanggalin po natin itong matalim na itong bahagi. Gagamit po tayo ng plancha. Balita ko, So, ito sir. po yun. Idea mo yan. Nag-iisang idea na Opo, pero sinundan ng iba. tama po. Pero kung wala kayong plancha at bago yung plancha nyo, pwede kayong gumamit ng kawali. So, ang gagawin nyo lang, kapag mainit yung kawali, ilalagay nyo lang po. Okay. O kaya naman, yero, yung flat na yero. Anything na flat na merong heat, pwede. Opo, pwede po siya. Nagkataon lang kasi na dalawa yung plancha namin. Kaya yung mas luma yung ginamit May ko. extra. Saka ma'am, kapag maramihan yung gagawin mo, halimbawa, nagdesisyon ka na nagagawa ka ng ganitong garden talaga, mas maganda bumili ka na lang ng bagong plancha. So ganito lang po yun, kapag ka mainit na yung plancha, dahan-dahan lang po na ilalapat nyo yung bibig ng bote para mawala po yung talim niya. Okay, automatic naman po kapag nainitan siya, ito po ay nagkukol papasok. So makikita niyo po dito ma'am, na siya, very smooth na siya. Oo. Saka tumigas siya. Saka importante dito yung hindi na masusugatan kung ano man yung gusto nyong itanim dito. Opo, hindi mahihiwa yung dahon o hindi mababali yung stem niya. So ganito rin po 'yon ang mangyayari niyan. Ideal po ito na isabit. Okay, so gagamit po tayo ng tamsi. Makikita niyo po dito meron po siyang dugtungan, meron po siyang guhit, magkabilaan po 'yan. Doon po tayo sa tapat magbubutas. Gagamit po tayo ng soldering iron. Kung sakali po na ayaw nyo gumamit ng soldering iron o wala kayong soldering iron, pwede kayong gumamit ng, alam niyo yung pakong umbrella, yung sayero. So, pwede po yun. Iinitin lang din. Opo. Hindi na po ma'am. Direkta na. Opo, direkta nyo na po yun. Matalim po yun. So, ito po, lalagyan lang po natin ng butas. So, kapag nalagyan nyo na po yan ng nylon o yung, ano ba tawag nun? Yung tamsi. Opo, yung tamsi. Pagka sinabit nyo na, pantay po siya, hindi po siya gigewang-gewang kasi meron kayong sinusundan na naguhit. Okay? Kapag ito po ay tinaniman natin, tandaan po natin na lahat ng klase ng pinagtataniman, kailangan po ito ay may butas. Ito po yung water drainage kasi kailangan pa nagdidilig tayo, yung tubig dumadaan lang sa ugat. Hindi siya pwedeng ma-stuck.
Hindi siya pwede ma-stack. So maglalagay po tayo ng butas, mga 2 o 3 para merong paglabasan ng tubig. Hanggang sa ano, takip. Opo, sa takip. Yes, ma'am, kasi kapag ka nagdilig tayo dito, dito po lalabas yung tubig para maiipon niya. Okay. May mga pagkakataon na kapag ka malaki na yung tanim natin, halimbawa yung pechay o yung lettuces, yung mga ugat niya nagkaklag na po dito. So kapag ka naglag na po yan, bumara na po dun sa butas, hindi makakalabas yung tubig. So ang gagawin po natin, maglalagay tayo ng mga additional na butas para kung sakali man na ito ay bumara, meron pang ibang butas na pwedeng paglabasan ng tubig. Okay? Alam niyo po, ang ganda talaga nung netong lagyan na ng soft drinks. Opo. Kasi hindi ka na mahihirapang magtansya kasi meron ng linya. Yes po. Kaya lagi ko po sinasabi, sa lahat ng klase ng mga pet bottle, ito po yung pinaka-ideal na gawin kasi parang proportion na yung pagkakagawa sa kanya. Ito po yung pansalo natin. Maglalagay po tayo ng mga butas dito as water level siya. Kasi kapag halimbawa continuous yung ulan para hindi naman siya mapuno at bumigat kasi maaaring bumagsak, maglalagay din po tayo kahit na mga yung paikot lang na butas. Ma'am, try nyo po na... Gusto ko subukan kasi na-curious ako eh. Opo. Madali lang naman po kapag mainit na yung natin. Dito Ano lang po, po, ma'am, maglalagay lang po kayo dito. Ano po ang pagitan? Kahit po mga yung alternate. Ito po Alternate. yung Ayan, water level. Kapag continuous yung ulan, mawawash out na po siya kapag umabot na yung tubig doon sa may butas. Yes, ma'am, tama po yan. Nakaka-enjoy po palang gawin to. Para ka lang po naglalaro. Oo nga. Sinubukan ko Okay. po siya magpantay-pantay. Feeling ko na-achieve ko naman. Okay, ganito na po yon. So ito po yung pansalo, ito po yung parte ng bote na dito tayo magtatanim. Ilalagay lang po yan, ipapatong. Hindi po ito nilalagay ng pandikit. Kagaya ng sinasabi ng iba na baka meron yung pandikit kasi ito yung madalas na tanong. Kung makikita nyo po dito, meron po siyang parang kanal. Meron din po ditong parang kanal. So pagtatapatin nyo lang po yan. Tapos yun na yung Opo. lock niya. Kapag ka pinagtapat niya na po yan, mahigpit na po yan. Lalo pa kung maglalagay ka na ng lupa. Siyempre, mas masihigpit siya. So, kahit na isabit mo yan dyan, kahit na may bagyo o malakas yung hangin, hindi po yan basta-basta mahuhulog. So, gawa na po yung ating self-watering. Ang gagawin lang po natin, maglalagay lang po tayo dito ng potting mix. Yung nagginawa natin Kung ano kanina. yung ginawa po natin kanina, Okay. yung 3-1-1-1. Ito na yung tapos natin na self-watering pet bottle. Ngayon, magta-transplant tayo. Gagamitin natin to. Saka yung pot mix natin. Potting Opo. mix natin. Ang gagawin po natin sample, ito po yung tanim na sili. So, kagaya ng sinabi natin kanina, sa mga self-watering pet bottle, pwede tayo magtanim ng mga sili. Pero yung mga sili na, halimbawa, yung mga Taiwan pepper, yung kagaya yung mga maaanghang. Oo. Pero kung sakali magtatanim ka ng mga bell pepper o kaya ng mga sweet, mas maganda kung itanim mo siya sa mga pet bottle na mas malalaki. Pero kung ganito lang ma'am yung gagamitin natin, pwede na po yung mga yung Taiwan pepper, yung madalas na nabibili natin sa palengke na Maanghang. Okay. So ito na po yung self-watering natin. Maglalagay na po tayo ng lupa na yung kaninang ginawa natin na 3-1-1-1. Okay? May yan, tamang dami din. Yes ma'am, meron po. Punuin nyo lang po siya ng lupa, tapos maglagay lang po kayo ng allowance dito para kung sakaling magdilig kayo, yung tubig hindi matatapon. Oo. Okay? Transplant na po natin. Okay, lalagay lang po natin ito sa gitna. Tapos dadagdagan na lang ng lupa. Yes po, dadagdagan na lang po ng lupa hanggang sa mapuno siya. Tapos press nyo lang ng konti para hindi siya matumba. Kahit na diniinan nyo, no, meron pa rin Yes po, kasi napakalambot po ng lupa. So kapag ka naglagay ka doon, i-press mo siya kasi... parang sponge. Yes ma'am, tama po. Napaka-importante po na buhaghag yung lupa. Ayan. Okay po. So ito na po yun. Nag-transplant na tayo ng isang variety ng sili.
tandaan po natin na tuwing matatapos tayo ng transplanting, ito po ay kailangan natin diligan kasi lahat ng klase ng gulay o ng halaman, kapag dumaan po yan sa transplanting, ang ugat po niya na-stress. So, mas maganda po, kailangan basain natin o magdilig agad tayo. Isa pa pong ano natin, ma'am, gusto nating ipaalala na ang transplanting dapat ginagawa po ito una kapag wala ng araw. Halimbawa, Mga hapon. late afternoon o kaya naman sa gabi. Kasi kagaya ng sinabi natin kanina, kapag nagalaw yung ugat, dumadaan po ito sa stress. So hindi makakatulong sa kanya kung nagtransplant ka ng tanghali na sobrang matindi yung Mataas sikat yung ng araw. Katulad na to. Yes, ma'am. Medyo So, mataas yung ang araw. mangyayari na medyo matutumba siya, manghihina, maaaring hindi na siya makarecover, maaaring tuluyan na siya mamatay. Oh. So ideal, pagka gagawa ng transplanting, late afternoon, yung wala ng araw, o kaya naman sa gabi. Kung sakali naman na on time mo lang talagang mag-transplant sa umaga kasi sa gabi, may trabaho ka. Oo. So pwede kang magsagawa ng transplanting sa umaga, pero ilagay mo muna doon sa lugar na hindi nasisikatan. Shaded. Opo, Oo. pwedeng kahit sa loob mo na, ma'am, ng bahay. Okay, pagdating mo, saka mo na ulit siya ilagay sa labas. Kasi kapag nainitan siya, hindi po siya maaaring hindi siya makarecover. So ito po, pwede na nating lagyan ng tamsi at isabit po natin. So ang sili naman, after 2 months, medyo matagal po ito, makakapag-harvest na tayo. Yung mga pechay naman, yung mga leafy greens, within 30 days po. Nabilis lang. Yes po, after transplanting, meron na kayong libreng gulay na hindi na po kayo bibili sa palengke. Ipinakita sa amin ni Don Bustamante ang tamang paraan sa pagtatanim ng mga seedlings.